Magandang araw! Sa video na ito ay ating tatalakayin ang mga kabiasnan. Ang kabiasnan ay nagmula sa salitang ugat na bihasa na ang kahulugan ay eksperto. Ito ay pamumuhay na nakagawian ng maraming pangkat ng tao. Kasama sa pag-unlad ng kabiasnan ay ang wika, kaugalian, paniniwala at sining. Ito ay isang masalimuot na pamumuhay sa lungsod na karaniwang naiuugnay sa salitang sibilisasyon, paninirahan sa lungsod. Ito ang orihinal na kahulugan ng kabiasnan o sibilisasyon. Ang kabiasnan ay unang nalinang sa mga lambak ilog. Dito nagsimula ang mga kabiasnan sapagkat halos lahat ng pangangailangan ng mga tao upang maipagpatuloy ang kanilang buhay ay matatagpuan sa ilog. Tulad ng lambak ilog ng Tigris at Euphrates, lambak ilog ng Indus, lambak ilog ng Wanghe, at lambak ilog ng Nile. Sa pagtalakay ng mga sinaunang kabiasnan sa daigdig, mahalagang talakayin ang bahaging ginampanan ng heograpiya sa paghubog ng mga kabiasnan noong sinaunang panahon. Ang kabiasnan sa lambak ng ilog Tigris at Euphrates. Ang Mesopotamia. Ang lambak ilog ng Tigris at Euphrates ay matatagpuan sa malawak na lupaing sakahan ng Mesopotamia. Literal na nangangahulugang lupa sa pagitan ng dalawang ilog. Ito ay nagmula sa salitang Griego na meso, pagitan, at potamos na nangangahulugang ilog. Ang Mesopotamia ay tinawag na Cradle of Civilization. Ito ay itinuturing na lunduyan ng kabiasnan sapagkat ito ang pinagusbungan ng mga kauna-unahang lungsod sa daigdig. Sa kasalukuyan, ito ay matatagpuan sa bansang Iraq at bahagi ng Syria at Turkey. Matatagpuan ang Mesopotamia sa rehiyon ng Fertile Crescent, na isang paarkong matabang lupaing na nagsisimula sa Persian Gulf hanggang sa silangang baybayin ng Mediterranean Sea. Ang regular na pag-apaw ng ilog Tigris at Euphrates ay nagdudulot ng baha na nag-iiwan ng banlik. Dahil dito, nagiging mataba ang lupain ng rehiyon na nakabubuti sa pagtatanim. Sa itinatahak ng mga sinaunang kabiasnan sa daigdig, ang pangkat ng mga taong nanirahan at nagtatag ng maunlad na pamayanan sa Mesopotamia ang kauna-unahang nakapagtaguyod ng kabiasnan. Pinubuo ang kabiasnang Mesopotamia ng mga lungsod-estado ng Sumer at mga imperyo gaya ng Akkad, Babylonia, Assyria at Chaldea. Tunghayan ang katangian ng bawat kabiasnang Mesopotamia na matatagpuan sa kanlurang Asya. Ang kabiasnan sa lambak ng ilog Indus. Ang Timog Asya ay isang malawak na tangway na hugis at sulok. Sa kasalukuyan, binubuo ito ng mga bansang India, Pakistan, Bangladesh, Afghanistan, Bhutan, Sri Lanka, Nepal at Maldives. Ang rehiyong ito ay kakaiba sa aspektong geographical at kultural kung ihahambing sa ibang panig ng Asya. Madalas itong tawagin ng mga heograpo na subkontinente ng India dahil inihiwala ito ng mga kabundukan, kaya maituturing ito na halos isang hiwalay na kontinente.
Matatarik na kabundukan ng Hindu Kush, Himalayas at Karakoram ang nasa hilaga nito. Samantalang pinalilibutan ito ng Arabian Sea sa kanluran, Indian Ocean sa katimugan, at Bay of Bengal sa silangan. Tulad ng ibang kontinente, samut-sari rin ang wikang ginagamit sa rehiyong ito. Bagamat ang rehiyong ito ay inihihiwalay ng mga kabundukan sa hilaga, nakararanas din ito ng pagsalakay at pandarayuan. Nakapapasok ang mga tao sa mga daanan tulad ng Khyber Pass sa hilagang kanluran. Dala ang kanilang sariling wika at tradisyon na nagpayaman sa kulturang Indian. Mas malawak kung ihahambing sa sinaunang Egypt at Mesopotamia ang kabias ng Indus. Sakop nito ang malaking bahagi ng hilagang kanluran ng dating India at ang kinaroroonan ng lupaing Pakistan. Sa kasalukuyan, tinatayang mahigit 1,000 lungsod at pamayanan ang matatagpuan dito, partikular sa rehiyon ng Indus River sa bahagi ng Pakistan. Sa rehiyong Timog Asya nagsimula ang kabias ng Indus na nakasentro sa mga lambak ng Indus River. Dumadaloy ang Indus River sa kasalukuyang bansang India at Pakistan. Sa nasabing ilog, umunlad ang kambal na lungsod ng kabias ng Indus, ang Harappa at Mohenjo-daro. Ang kambal na lungsod ng kabias ng Indus. Ang Harappa ay natagpuan sa kasalukuyang Punjab na bahagi ng Pakistan. Ito ay may 350 milya ang layo mula sa Mohenjo-daro pahilaga. Samantala, ang Mohenjo-daro ay nasa katimugang bahagi ng daluyang Indus River. Natuklasan ang dalawang lungsod na ito sa lambak ng Indus at tinatayang umusbong ito noong 2700 BCE. Sinasabing ang mga Dravidian ang bumuo ng kabias ng Indus. Ito ay planado at malalapad ang mga kalsada. Ang mga gusali ay hugis parisukat at ang mga kabahayan ay may malalawak na espasyo. Ang pagkakaroon ng mga palikuran ng mga kabahayan ay itinuturing na kauna-unahang paggamit sa kasaysayan ng sistemang Alcantarilla o sewerage system. Ang mga Dravidian ang ipinalagay na bumuo ng kabias ng Indus. Pagsasaka ang kanilang pangunahing ikinabubuhay. Ang pagkakaroon ng matabang lupa ay naging mahalaga sa pagtatanim, sapat upang matuklasan din ang paggawa at paggamit ng irigasyon. Natutong makipagkalakalan ang mga Dravidian sa mga karatig lungsod. Nagtatag sila ng mga daungan sa baybayin ng Arabian Sea at nadlakbay sa mga baybayin patungong Persian Gulf upang dalhin ang kanilang mga produkto. Sila ay pinamumunuan ng mga haring pari at mayroon na rin silang sistema ng pagsulat na tinawag na pictogram. Naglaho ang kabias ng Indus noong 1750 BCE. Paliwanag ng mga scholar na maaaring nagkaroon ng mga malalakas na kalamidad. Nagkaroon din ng pagsakop sa lugar na pinaniniwala ang mga Aryan. Subalit wala matibay na ebidensya. Sa paglipas ng panahon, ang kabias ng ito ay unti-unti nang nawaglit sa alaala at nawala sa kasaysayan. Inyong tunghayan ang mga mahalagang pangyayari sa kabias ng Indus sa panahon ng mga Indo-Aryan.
kabiasnan ng Lambak Ilog Wanghe. Ang kabiasnang Chino. Ang kabiasnang umusbong sa China ay itinuturing na pinakamatandang kabiasnang nananatili sa buong daigdig hanggang sa kasalukuyan. Tulad ng Mesopotamia at India, ang kabiasnan sa China ay umusbong sa tabing ilog malapit sa Yellow River o Wanghe. Ang ilog na ito ay nagmumula sa kabundukan ng kanluran China at may habang halos 3,000 milya. Ito ay dumadaloy patungo sa Yellow Sea. Ang dinaraanan nito ay nagpapabago-bago na makailang ulit sa mahabang panahon at umantong sa pagkakabuo ng isang malawak na patagan na tinawag na North China Plain. Ang pag-apaw ng ilog ay nagdudulot ng pataba sa lupa, ngunit dahil sa pagiging patat ng North China Plain, madalas ang pagbabaha sa lugar na ito. Ang ilog ay tinatawag ding River of Sorrow dahil sa pinsalang hatid nito tuwing umaapaw at nagdadala ng nakapipinsalang baha. Tinawag din nila ang kanilang lupain na Songgoho na nangangahulugang Middle Kingdom. Naniniwala din sila sa tinatawag na Mandate of Heaven o basbas ng kalangitan na ang emperador ay namumuno sa kapahintulutan ng langit. Ayon sa tekstong tradisyonal ng China, ang Xia ang kauna-unahang dinastiyang naghari sa China. Subalit dahil sa kakulangan ng ebidensya, hindi matiyak kung kailan ito pinasimulan ni Yu, ang unang pinuno ng dinastiya. Pinaniniwala ang si Yu ang nakagawa ng paraan upang makontrol ang pagbabahang idinudulot ng Wanghe. Ang pangyayaring ito ay nagbigay daan upang makapamuhay sa lambak ang mga magsasaka. Tunghaya ng ilan sa mga dinastiyang sumibol sa kabiasnang China. Ang kabiasnan ng Lambak Ilog Nile. Kabiasnang Egypt. Sa pabunawa sa heograpiya ng sinuunang Egypt, mahalagang tandaan na ang tinutukoy na Lower Egypt ay nasa bahaging hilaga ng lupain, o kung saan ang Ilog Nile ay dumadaloy patungong Mediterranean Sea. Samantala ang Upper Egypt ay nasa bahaging katimugan, mula sa Libyan Desert hanggang sa Abu Simbel. Ang Nile River ay may habang 4,160 milya o 6,694 kilometro ang haba na dumadaloy mula katimugan patungong hilaga. Ang malakas na pagulan sa rayong ito ay nagdudulot ng pag-apaw ng ilog tuwing Hulyo bawat taon. Isa ang Aswan High Dam sa mga nakapagbibigay ng elektrisidad at maisaayos ang supply ng tubig. Noon pa mang unang panahon, ang Egypt ay tinawag na bilang the gift of the Nile dahil kung wala ang ilog na ito, ang buong lupain nito ay magiging isang disyerto. Tila hinihiwa ng ilog na ito ang bahaging hilagang silangan ng disyerto ng Africa. Ang taunang pag-apaw ng ilog ay nagbibigay daan upang makapagtanim ang mga magsasaka sa lambak ilog na ito. Ang tubig baha ay nagdudulot ng halumigmig sa tuyong lupain at nag-iiwan ng matabang lupain na mainam sa pagtatanim. Ang mga magsasaka ay kaagad nagtatanim sa pagbaba ng tubig baha. Ang putik na dala ng ilog ay unti-unting naiipon sa bunganga ng Nile sa hilaga
upang maging lati ang tinatawag na delta. Ang lugar na ito ay naging tahanan ng mga ibon at hayop. Maaari ring gamitin ang tubig mula rito para sa mga lupang sakahan. Ang mga sinaunang Egyptian ay gumagawa ng mga imbakan ng tubig at nagbuhukay ng mga kanal upang padaluin ang tubig sa kanilang mga lupang sinasaka. Nangangailangan ng malaking bilang ng mga manggagawa, sapat na teknolohiya, at maayos na pagpaplano. Ang pagtataya ng panahon kung kailan magaganap ang mga pagbaha ay naisakatuparan din sa mga panahong ito. Nagsilbing mahusay na ruta ang Ilog Nile sa paglalakbay noong mga panahong iyon. Nagawang makipag-ugnayan ang mga pamayan ng matatagpuan malapit sa pampam ng ilog. Ang pagkakaroon ng mga disyerto sa silangan at kaldurang bahagi ng ilog ay nakapagbigay ng kaligtasan sa Egypt, sapagkat nahadlangan nito ang mga pagsalakay. Dahil dito, ang mga tao ay nagawang makapamuhay ng mapayapa at masagana sa loob ng mahabang panahon. Ang sinaunang kapiasnan ng Egypt ay umusbong sa lambak ng Nile River na nasa hilagang bahagi ng Afrika. Ang sinaunang kasaysayan ng Egypt ay kadalasang hinahati sa mga panahong batay sa dinastiya ng nagaharing Pharaoh. Ang Pharaoh o Paraon ang tumatayong pinuno at hari ng sinaunang Egypt. Ang kanilang pamumuno ay tinatawag na divine monarchy. Para sa mga Pharaoh, sila ang tagpagtanggol sa kanilang nasasakupan. Sa pangkalahatan, maituturing na kontrolado ng isang Pharaoh ang lahat ng aspekto ng pamumuhay ng mga sinaunang Egyptian. Ang mga scholar na nag-aaral sa kasaysayan ng Egypt ay tinatawag na mga Egyptologists. Narito ang ilang tala batay sa pagkakasunod-sunod ng kasaysayan ng Egypt. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hangad ko na marami kayong natutuhan mula sa paksam ating tinalakay. Hanggang sa muli. Paalam!